Usapan natin the power of selfless heart. Okay? And so today, pag-aralan po natin yung selfless ambition. Sabihin nyo ambition. Ambition. Yan, very good. Malakas. Isa pa nga sabihin natin ambition. Yan. Pag-usapan natin yung ambisyon. Ano ba ang ibig sabihin ng ambisyon? Ano at bakit ito mahalaga? Tingnan natin. Amen? At papaano tayo, magkakaroon ng selfless na ambisyon. Kasi pagka sinabing ambisyon, pwedeng nag-aambisyon ka para sa sarili mo lang eh. Amen? Pero pag-usapan natin yung ambisyon na para po sa Panginoon. Now, unahin natin yung isang simpleng tanong ngayong umaga na ito. Okay? I'd like to ask you this question. Ano ang ambisyon mo sa buhay? Amen? Naisip mo na ba kung anong ambisyon mo sa buhay? Nung maliit po ako, tanong niyo sa nanay ko, ang ambisyon ko po, maging sex bomb dancer. Baka niyo maniwala. Hindi pa kasi usong sex bomb noon. Ang uso po noon, Japayuki. Tapos, ang pangarap ko noon, ang ambisyon ko po talaga, sumayaw, mag-Japan, ganyan. Wag na. Alam niyo na yan eh. Hindi na tayo pang sayawan. Amen? Noon. Kasi ako po talaga, nung maliit po ako, pagkasayaw, kahit tulog ako, gigisingin lang ako, nak, sasayaw ka. Bibihisan lang ako, kahit tulog po ako, sasayaw ako. Kahit hindi ko alam yung step, sasabihin ng nanay ko, hindi, sundan mo yung nasa unahan. Pag gumanon yung nasa unahan, gaganon din ako. So, ganun ako. Wala po akong stage fright nung maliit. Pag sayaw, sayaw. Pag piyesta, sayaw, sayaw din ako. So, ganun po nung dati. Amen? So, lahat po tayo, meron po tayong ambisyon. At marami po sa atin, bata pa lang, maaring may pangarap na maging doktor. Amen? Maging teacher. Yung iba nangangarap po na maging singer. Yung iba nangangarap maging basketballista, atleta, ganyan. Or ang dream natin, makapag-travel po sa buong mundo. May iba naman, simple lang ang pangarap. Ang pangarap lang, makumpleto ang pamilya. Ang pangarap lang, makasama ang papa, makasama ang mama, magkaroon ng stable na trabaho. Diba? Minsan simple lang eh. Ang pangarap lang natin, ang ambition lang natin, masayang pamilya, komportableng buhay. Do you agree? Amen? Now, church, listen carefully, no? Hindi po masama ang ambisyon. Do you agree? Hindi po masama. Wala pong mali sa pangarap. Ang problema ay depende po sa layunin ng ambisyon po natin. Kasi may dalawang klase ang ambisyon eh. Labas nga natin. Pwedeng yung ambisyon po natin, selfish, at pwede din namang selfless. Amen? Pagka sinabing selfish po yung ambition natin, ito po yung mga ambisyon na nakatuon lang sa ating sarili. Alam nyo, nung edad ko pong 10 taon, naghiwalay po ang mga magulang ko eh. So talagang na-broken hearted po ako noon. Yun yung turn around ng buhay na nakikita ko po na wasak ang aking pamilya. Alam mo ba na ang dati ang vision ko po, nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, magtatapos ako ng pag-aaral. At patutunayan ko, ang vision ko, sabi kong ganon, patutunayan ko sa tatay ko, nagkamali siya ng pag-iwan sa amin. So, hina-harbor ko po yan. Biruin mo, gusto mong maging successful sa buhay? Meron bang ganon? Gusto mong maging successful sa buhay para ipamuka sa iba? O sa mga taong nakasakit sa'yo na ito yung sinaktan mo. So, ganun. Pwedeng ambisyon pala ay selfish. Pwedeng ambisyon pala nakatuon sa sarili mo. Amen? Pwedeng gusto ko yung the best para sa akin kahit makasama sa iba. Biruin mo, may ambisyon ka pero may natatapakan kang ibang tao. Madalas, yung ganong klaseng ambisyon, nagdudulot ng stress. Nagdudulot ng inggit, nagdudulot ng conflict sa relasyon. Hindi lang po sa ibang tao, nagdudulot din ng conflict sa Diyos. Si Amen. Pero yung selfless ambition,
Ito naman yung mga ambisyon na inuuna yung plano ng Panginoon at yung kapakanan ng iba. Do you get this? Kumbaga, ito yung ambisyon na bigger than self. At nangyayari ito kapag ginagamit natin yung talento natin, yung mga gifts natin, yung resources po natin para po sa glory ng ating Diyos at para i-bless ang ibang tao. Example na mababaw. Natural, pagka po tayong nakatapos at may narating po tayo sa buhay, anong pangarap natin? Anong ambisyon natin? Kung matagal na naghahanap buhay ang magulang mo, di ba ambisyon mo bilang anak, wag nang magtrabaho si mama, wag nang magtrabaho si papa. Tama? Kung ang ambisyon mo, di ba makatapos ng pag-aaral, alam mo hindi para sa sarili mo. May nag-ambisyon ba dito, mapangasawa lang si Piolo Pascual pag nakatapos? Di ba? Hindi ganon. Nag-ambisyon tayo, okay? Inuuna natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin kasi gusto natin mapapurihan ng Panginoon at gusto natin maging blessing sa ibang tao. Say amen. Kung mangangarap man tayong maging mayaman, natural kasama po doon yung pangarap na makatulong po tayo sa mas marami. Amen? Say amen. Anong sabi ng Jeremiah 1 verse 5? Sabi doon, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations." Tingnan niyo po yung verse na yan. Bago pa tayo ipinanganak, sabi dun sa verse, may plano na ang Diyos para sa atin. Bago pa tayo ipanganak, sabi ni Lord, hindi tayo aksidente. At hindi po basta-basta lang na nagkataon ang existence po natin. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, may mas malaking pangarap na iniligay ang Diyos sa puso natin. Kahit anong personal na pangarap, kaysa sa kahit anong personal na pangarap po natin. Say amen. So, ibig sabihin, habang nagdi-dream tayo ng personal goals natin, habang gusto po nating maging successful po sa buhay, magkaroon ng pamilya, ma-achieve yung mga personal desires. Ang tunay, look at me, ang tunay na selfless ambition ay kapag inuuna natin yung plano ng Diyos kaysa sa sarili po natin. Amen? Say amen. Ito yung exciting church. Kapag sinunod natin yung selfless ambition, nakakatulong tayo hindi lang po sa sarili natin, nakakatulong din tayo sa iba. Sino gusto nun? Kapag nakasunod tayo dun sa selfless, kapag sinunod natin yung selfless ambition po natin, naka-align tayo sa purpose ng Diyos at nakikita natin na ang buhay po natin may meaning. Amen? Hindi lang basta lumilipas ang araw. Amen? May meaning in a sense, meron kang eternal impact. Nag-i-impact ka sa ibang tao. Imaginein mo yan, bago ka pa ipanganak, may bigger dream ang Diyos para sa buhay mo. Bago ka pa ipanganak, may mas malaking purpose kaysa sa comfort mo, kaysa sa sarili mong plano, at higit sa lahat, para sa glory niya. Kaya ngayong araw po, gusto ko po kayong tanungin, handa ba kayong magkaroon ng ambisyon na hindi lang para sa sarili? Handa ba kayong magkaroon ng ambisyon hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa Diyos at para po sa iyong kapwa? Amen? And so, church, ngayong umaga, gusto ko pong masagot yung tanong na ito. Paano ba natin lalakaran ang selfless ambition sa ating buhay? Let's answer this question. Kasi kung gusto po nating ma-achieve, okay, yung ambisyon natin hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa Diyos at sa kapwa, kailangan nating alamin yung mga prinsipyo. Sabihin niyo, prinsipyo. Kailangan nating malaman yung hakbang na magtuturo po sa atin kung papaano lalakaran yung selfless ambition na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Okay? Are you ready? 4 lang ito. Say, I'm ready. Very good. Point number 1. Paano natin lalakaran
yung selfless ambition sa ating buhay. Number 1, I want you to read this. 1, 2, 3, go. See life from God's perspective. That's number 1. Okay? Pagka sinabi mong perspective, okay, may dalawang klase ng tao eh. Merong tao na malawak ang perspective niya sa buhay. May mga tao na maikli lang yung perspective. Pagka sinabi nating perspective, malawak ang pananaw niya, malawak ang nararating ng kanyang paningin sa buhay. Ibig sabihin, marami siyang alam tungkol sa buhay. Marami siyang nakikita. Malawak yun. Pero may mga tao din na short-sighted. May mga tao na maikli lang. Kung ano lang yung hinubad, yun lang. Kung ano lang yung nakita, yun lang. Kung ano lang meron, yun lang. Yun lang ang buhay. Kung saan ako pumapasok, dun lang. Kung ano lang yun. Walang nakakitang foresight. Walang nakakitang ibang bagay. Walang nakakitang meron pang masigit dito. Nakakuha niyo po ako. There are 2 classes of person eh. Kaya kapag nakakita ka ng mga tao na short-sighted, at maikli yung perspective sa buhay, ang hirap. Mahirap. Ibig sabihin yung mga taong ito, walang halos ambisyon. Itong mga taong ito, walang halos direksyon sa buhay. Now, paano po natin lalakaran yung direksyon, ay yung selfless ambition po ng Panginoon sa atin? We need to see life from not our perspective, but from God's perspective. Okay? Bakit po? Dahil ang perspective po natin, kahit gaano po kalawak yan, limitado po yung ating perspective. Limitado po yung ating nakikita. Alam niyo kung bakit? Dahil ang nakikita lang natin sa buhay natin ngayon, yung past at yung present. Do you agree? Pero ang perspective ni Lord, ang nakikita niya sa kabuuan ng picture, yung past mo, yung present mo, at pati yung future mo. Say amen. Ibig sabihin, tayo po, kahit gaano kalawak ang perspective natin, kahit gaano po kalaki yung pananaw po natin sa buhay, ang nakikita lang natin yung present eh. Hindi naman natin nakikita yung future. Tama? Hindi natin nakikita anong mangyayari bukas. Tama? Say amen. Amen. Ang nakikita lang natin yung today. Di ba? Ang nakikita lang natin yung maraming problema sa buhay ngayon. Yung problema natin sa finances, yung problema natin sa pamilya, yung problema natin sa relasyon, yung problema natin sa health. Yun lang eh. Kapag may problema, natural po sa atin, mag-focus na lang dun sa hirap, mag-focus sa kakulangan, dun sa problema, sa kung gaano kahirap yung sitwasyon natin. Pero pag pinag-usapan ng selfless ambition, ang ambisyon na yon ay aligned sa plano ng Diyos. And it requires, okay, para ma-align yung ambisyon natin sa Panginoon, it requires na makita natin ang buhay mula sa perspektibo ng Panginoon. Kasi hindi natin nakikita lahat. Tama? Hindi natin nakikita na ang Diyos po natin ay kumikilos sa likod ng ating sitwasyon. Kaya yung mga challenges natin ngayon, yung mga hirap natin ngayon, yung mga problema natin, hindi natin nakakita yan. Sa likod nun, may purpose ang Diyos. Hindi natin nakakita yung nasa likod eh. Amen? Anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Isipin niyo po yung verse na yan. Madalas kapag may problema, iniisip natin, Lord, bakit ganito ang buhay? Lord, bakit ako nahihirapan? Alam niyo po, nung nag-aaral po ako ng college sa Fatima, scholar po ako noon. Pero mo, scholar na ako noon, hindi ko pa kayang pumasok dahil sa hirap ng buhay. Hindi ko po maintindihan eh. Ako po yung estudyante na gusto ko po mag-aral. Wala akong pang-aral.
Scholar lang ako nun. Ang tingin ko nun sa scholar, kawawa. Alam niyo kung bakit? Pampihira. Bibigyan kami ng certain amount na ganito, pang tuition namin. Wala pa kaming libro, wala pa kaming pamasahe. Ang hirap. Napakahirap. Dumating po ako dun sa punto, 3rd year na po ako, physical therapy. Grabe po talagang struggle ko nun sa studies. Pero yung 3rd year na po ako, physical therapy sa Fatima College, nag-stop pa ako. Umiiyak ako nun. Iyak ako ng iyak. Hindi ko pinapakita sa nanay ko kasi nadurog yung pangarap ko eh. Bumagsak yung pangarap ko nung panahon. Sabi ko, Lord, bakit ganun nangyayari? Alam nyo, gusto kong sisihin yung tatay ko. Gusto kong sisihin na mahirap ang buhay namin. Gusto kong isisi sa lahat ng tao eh. Ang tanong ko sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Bakit ganun ang buhay? Bakit ako nahihirapan? Amen? Ang hirap pagka yung may plano ka, pagkatapos hindi nasusunod yung plano mo. May timeline ka, pero hindi nasusunod yung timeline mo. Ang hirap po nun. Say amen. Pero yung verse na to, niyakap ko po yan sa buhay ko. Kasi nung sabi ng verse, may plano ang Panginoon para sa akin. Sabi dun sa verse, alam ko yung plano ko para sa'yo. Para nagsusumigaw po yan nung panahong yun. Sabi ni Lord, yung plano ko, hindi ko plinano kailanman nasaktan ka. Hindi ko plinano kailanman na masugatan ka. Hindi nakaplano sa akin na mahirapan ka. Ang plano ng Panginoon, papagtagumpayin tayo. Amen? At hindi lang po basta survival yung gusto ng Diyos para sa atin. Ang gusto niya, bigyan tayo ng hope at bigyan tayo ng future. Gusto niya prosperity. Gusto niya hope. Gusto niya future na na may meaning. Say amen. Say amen. Say amen. Let me give you an example. Who among you kilala si Jessica Sanchez? Diba winner siya ng America's Got Talent Season 20? Nung una, marami nagsabi sa kanya, tapos na karera mo. Nabuntis. Ang daming setbacks sa buhay. Pero tinanggap po niya yung proseso at nagpatuloy. After nearly 20 years, bumalik ulit sa kompetisyon. At ano nangyari? Nanalo po siya bilang grand champion after 20 years. You see, church, look at me. We didn't see the bigger picture. Kung nandun ka sa struggle ng tao, halimbawa ikaw si Jessica Sanchez, hindi niya nakikita yung bigger picture during the struggles. Pero God had a plan. Amen? At yun ang nagdala sa kanya sa tamang timing ng tagumpay. Say amen. Ganon din ang nangyari kay Manny Pacquiao. Diba natalo siya ilang laban? Maraming nagsabi tapos na karera niya eh. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, nag-training ulit yan. Nagtiwala sa Diyos. Naging 8 Division World Champion. Isang bagay na hindi nagawa ng kahit sino. Say amen. Now, let me also bring it back to the Bible. Sino nakakilala rito? Abraham. Sa paningin ng tao, si Abraham, tao lang eh. But God saw him as the father of many nations. Amen? Si Pedro, simpleng fisherman. But God called him rock on which his church would be built. Amen? Kaya kahit pakiramdam natin, ordinaryo lang tayo. Kahit pakiramdam natin, incapable tayo. Kahit pakiramdam natin, Lord, kulang, walang kakayanan, imposible lahat, O Diyos. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Look at me. Dahil ang tingin ng Diyos sa atin, malayo sa paningin natin sa ating sarili. Amen? May potential ka. May plano ang Diyos para sa buhay mo. Mas malaki yun at mas makabuluhan yun kaysa iniisip mo. Say amen. Kaya simula ngayon, simulan po natin tingnan yung buhay mula po sa perspektibo ng Diyos.
You need to see life from God's perspective. Hindi lang natin makita yung sitwasyon eh. Hindi lang natin makita yung problema. Pero makita natin yung purpose at plano ng Panginoon sa bawat pangyayari po sa ating buhay. Say amen. That's point number 1. Again, what's point number 1? See life from God's perspective. That's number 1. Number 2. Let's all read. Selfless ambition places purpose above comfort. So nakita natin yung word na purpose. Nakita natin yung word na comfort. Amen? Gusto kong itanong, at gusto ko ning itanong sa sarili ko, handa ba ako i-sacrifice yung comfort ko para sa plano ng Diyos? Handa ba ako na mahirapan para mangyari yung plano ng Panginoon? That's the question. Kasi pinag-uusapan natin ngayon purpose at tsaka comfort eh. Ano sabi ng Romans 8:17-18? Sabi doon, sabay-sabay po tayo. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Look at this. Tingnan niyo po yung verse na yan. Yung verse na yan, nagtuturo po ng isang prinsipyo, napakalalim. Kung gusto daw po natin makasama sa glory ng Diyos, kailangan daw po nating maging handa doon sa mga struggles at sacrifices ng buhay. Kasi yung paghihirap daw po natin ngayon, look at me, kahit gaano kalaki, kahit kaano po kasakit, hindi daw po yan maihahambing sa kalwalhatian na ibibigay ng Diyos sa tamang panahon. Kapag tiningnan daw natin mula sa perspektibo ng God, mula sa perspective ng God, ibig sabihin, lahat ng struggles po natin may dahilan at may purpose po ang Diyos natin. Say amen. Again, look at this. Si Paul at saka si David. Si Paul po, perfect example eh. Isipin niyo si Paul, si Pablo nakulong po yan, bilanggo po yan. Nasa loob po ng kulungan, madilim na lugar. Okay? Hinahadlangan siya, hindi siya malaya eh. Maraming tao hindi naniniwala sa kanya, kaya siya kinulong. Pero kahit ganun, pinili po ni Pablo, ipagpatuloy yung calling niya at ipalaganap ang gospel. Comfort ba ang kulungan? Hindi. Walang comfort sa kulungan. Hindi niya inisip yung comfort niya, ang inisip niya yung purpose ng Diyos. Kaya sa bawat writings po niya, sa bawat letter niya, bawat sermon, bawat paglalakbay po niya, ang layunin po palagi ni Pablo ay for God's glory. Ang layunin niya lagi ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mismo siya, kahit nagdurusa po yan, hindi niya po iniisip. Kasi ang tawag natin doon, selfless ambition. Handa siya magtiis, handa siyang magpursige, nagtitiwala siya sa plano ng Diyos kahit mahirap at kahit delikado yung kanyang sitwasyon. Amen? Si David, pastol lang yan eh. Si David, ordinaryong bata lang po yan sa tingin po ng iba. Pero yung ordinaryo at bata po, yun ang tinawag ng Panginoon maging hari ng Israel. Sipin niyo po. Amen? Church, kailangan po niyang lumaban sa higanteng si Goliath. Kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Pero pinili niya ang purpose ng Diyos kaysa sa comfort bilang ordinaryong pastol. Amen? Pinili ba niya yung safe na path? Hindi. Tinahak ba niya yung safe na lugar? Yung safe na daan? Hindi. Tinahak niya yung tinatawag ng Diyos, yung tawag ng Panginoon, yun ang nilakaran niya. Kahit delikado, kahit nakakatakot. Kaya sa buhay po ni David, nakikita po natin yung selfless ambition na handang lumakad sa panganib at handang magsakripisyo. Basta ang calling ng Diyos may sa katuparan. Say amen.
Say amen. Say amen. Nung ako po ay naghahanap buhay na, sabi ko, hindi po ako natuloy ng pag-aaral, third year college. So, in other words, napilitan ako mag-work, pero umiiyak ako. Hindi ko naman pwedeng ipilit sa nanay ko, Ma, ayoko talagang uminto. Ayoko talagang, hindi ko kayang sabihin kasi nakikita ko yung hirap. So, ikaw kailangan mo tanggapin. Hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Ang sakit nun. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko po, nagtrabaho, nag-ipon. Amen, naghanap buhay. Hanggang finally, ako po ay nag-decide na pumasok ng school sa gabi. Burin mo after work. Ang ginawa ko po, yung aking schooling ng college before, yung physical therapy, anong tawag doon? Nag-change ako ng course. Anong tawag doon? Nag-shift ako ng psychology. Gabi-gabi. Ang tagal ko pong tinapos. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung mga units ko po nung college ako sa Fatima, na-credit. So, konti na lang yung binubuno ko. Amen? Alam po, sabi ko po sa Panginoon noon, malapit nang matapos yung units ko. Biruin mo, eto nangyari. Nag-aaral ako sa gabi, ang pang-aral ko po, SSS Educational Loan. SSS Educational Loan. Ganun ako katyaga. So, SSS Educational Loan hanggang sa makatapos. Tapos, babayaran yung pag nakatapos ka na Talagang tiyaga. Pagkatapos nung panghuling SEM ko na, sabi ba naman sa akin ng SS, hindi na daw ako approve. Di na problema na naman ako. Ibig sabihin, may iwanan na naman akong unit. Amen? Kasi nung nagpa-assess ako, may mga unit ako na minors na naiiwan. Sabi ko, ba't kaya naiiwan to? Nakuha ko na to. So in other words, pangalawang kabiguan ko po ulit. Hindi na naman ako nagtuloy. Malapit na sana. Alam niyo kung bakit? Kasi, kailangan ko mag-enroll sa Bible school. So ngayon, binitawan ko na naman. Yung pangarap na matagal na. Binitawan ulit, nag-Bible school. Nag-Bible school kami 4 na taon. Nilakaran ko yung gusto ng Diyos. May nagpapaaral sa akin nung time na yan. Nag-aaral po ako ng Bible school bago ako na-ordain magpastor. Alam nyo, ang eksaktong natapos ko, yung aking pong Bible school. Amen? Yun ang natapos ko. Pero after a while, nung nakalimutan ko na yung sarili kong ambisyon, yung sarili kong pangarap, after a while, na nilalakaran ko na yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko, kasi ito yung path na gusto niya Bakit ba niya ako dadalhin sa Bible school kung hindi niya ako gusto magpastor? So nilalakaran ko ngayon yung path na gusto ng Diyos. Nakalimutan ko na yung ambisyon ko. Nakalimutan ko na yung gusto ko. Alam niyo, after a while, nung nag-i-inquire na po ako, kasi gusto pumasok sa school ng brother ko So nag-i-inquire ngayon ako sa mga schools. Hindi ko po alam, nag-inquire po ako sa May Kawayan College. Nag-inquire ako doon sa registrar. Ma'am, ilang units pa ba ang kukunin ko? Sabi kong ganyan. Ilang units pa po ba? Wala lang, abog-abog lang, nagtanong lang ako, baka kaya ko pang tapusin. Ganun lang, kasi tapos naman na. Baka naman pwede na. Baka naman para sa akin na ganyan-ganyan. Alam niyo, sabi sa akin ng registrar, Ma'am, ano po ulit pangalan niyo? Warigin sa to po. Anong student number po? Ganto-ganto po. Anong course po ulit? Psychology po. Sabi kong ganyan. Alam ko po may konti pa Alam ko may Rizal ako, may ganto ko, ganyan-ganyan. Pero nakuha ko na po kasi dati yan doon sa Fatima pa Alam sabi ng registrar, Ma'am, technically, wala na po kayong babalikan. Piruin mo, Ma'am, wala na. So, ibig sabihin, long way ago. Technically, wala na. Technically, tapos na. So, ang ginagawa ko na lang po, kinukuha ko na lang yung diploma.
Pero kung ipinilit ko yung gusto ko, baka hindi po ako pastor ngayon. Tama? Pero ang daming twist and turn ng Diyos. Are you here? Kaya sabi ko nga, Panginoon, doon ako naniniwala na kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka niya ihuhuli. Hindi ka niya ihuhuli. Hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya gagawing kawawa sa buhay mo. Say amen. Say amen. Pinagmamalaki ko po ako na kinalimutan ko po yung ambisyon ko po para sa ambisyon ng Diyos. At magpahanggang ngayon sa biyaya po ng Diyos, ako nabubuhay. Amen? Selfless ambition. Anong ibig sabihin yan? Handa kang lumakad kahit hindi komportable. Pagka sinabing selfless ambition, kahit mahirap, basta ang plano ng Diyos ang matupad. Kahit may fear, kahit may doubts, kahit mahirap, basta ang purpose ng Diyos mas mahalaga kaysa sa sarili mong comfort. Amen? Siguro, kung natapos ko po ang physical therapy ko po, nasa abroad po ako, mayabang na po ako ngayon. Mayabang, hindi mayaman. Amen? Baka kung natapos ko yung gusto ko, baka hindi po ako pastor ngayon. Say amen. What's point number 1? See life from God's perspective. Number 2, selfless ambition. Anong number 2? Selfless ambition places purpose above comfort. Say amen. Number 3. May natututunan po kayo? Number 3. Number 3 is this. Sabay-sabay po nating basahin. Selfless ambition endures the process. Amen? Handa ba tayo magtiis sa proseso ng Diyos bago makita ang resulta? Kasi ang ambisyon, look at me, kahit gaano kalaki, kahit gaano ka-inspiring, ang ambisyon po hindi natutupad overnight. Do you agree? That every dream, every calling comes with a process. Ang selfless ambition po requires patience. It requires faith and endurance. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7? Sabi doon, sabay-sabay po nating basahin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tingnan niyo po yan. Alam niyo, sino sumulat nito? Si Pablo. Amen? Tingnan niyo yung buhay ni Pablo nung sinusulat niya po yan. Hindi po siya nagtagumpay agad. Naranasan po niya ang pagkabilanggo, naranasan niya ang pag-uusig, naranasan niya ang samot-saring rejection. Amen? Pero kahit ganon, hindi siya tumigil sa calling ng Diyos. Ano ginawa niya? Nagpatuloy pa rin. Naglakbay pa din. Naglingkod pa din. Amen? Kaya yung verse na yan, nagtuturo sa atin, tingin sa akin, na ang tagumpay sa plano ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng proseso. Amen? Ano sabi dun sa unang praise? Paul, fought the good fight. Amen? Fought the good fight. Yung iba po sa atin, ayaw ng ganun eh. Ayaw na humaharap sa laban eh. Ang gusto natin, iwasan yung struggle. Ang gusto natin, iwasan yung storm. Pero si Pablo hindi. He fought a good fight. Amen? Anong sumunod? He finished the race. Kaya kahit gaano katagal yung hinihintay niya, nagtiyaga siya. Amen? Tinapos niya yung karera. Amen? He kept the faith. Hindi siya nawalan ng tiwala kahit maraming obstacles. Amen? Ganito rin po sa buhay natin. Every delay, every struggle, every difficulty, that is part of God's process to prepare us for our calling. Kapag selfless ang ambition po natin, hindi tayo tumitigil sa gitna ng problema. Pag ang ambisyon natin, gusto natin ma-bless ang ibang tao. Pag may problema, hindi tayo tumitigil. Amen? We trust God.
We trust God that God is shaping us, that God is refining us, that God is preparing us. At pag dumating yung tamang panahon, alam natin, ipupulfill ng Panginoon yung plano niya para sa atin. One example also si David. Di ba si David, bago siya naging hari, dumaan din si David sa mahabang taon ng pagtitiis. Tinatakasan niya si Saul. Amen? Nilalabanan niya yung mga kaaway niya. Nagtatago siya sa disyerto. Pero hindi siya nawala ng faith. Hindi siya nawala ng ambisyon. Pinili niyang magtiis sa proseso. Kasi alam niya, may plano ang Diyos para sa kanya. Dumating ang tamang panahon para sa kanya. Naging hari siya. At nagawa niya ang dakilang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin ng selfless ambition? Handa ka din dapat magtiis sa proseso. Marami po sa atin, ayaw natin magpa-process eh. Masukal yun. Tama? Matagal yun eh. Amen? Masakit yung process. Pero kapag alam natin na may malaking plano ang Panginoon para sa atin, dapat yung process na ini-endure natin. Hindi tayo dapat na-discourage sa delays. Hindi tayo dapat nagtatampo sa unanswered prayers. Hindi tayo dapat nagtatanong pag may struggles. Sa halip, gamitin natin yon bilang pagkakataon. Look at me. Gamitin natin pagkakataon para lumago tayo. Amen? Para maging matalino tayo sa buhay. At para maging handa po tayo sa calling ng Panginoon. Say amen. Handa ba akong dumaan sa proseso ng Diyos? Kahit mahirap, para makamit ko yung pangarap na ibinibigay ng Panginoon para sa akin? Say amen. Say amen. Again, paano natin lalakaran ng selfless ambition natin? Number 1, you need to see life from God's perspective. Number 2, selfless ambition places purpose over comfort. Hindi mo muna iisipin yung comfort mo. Amen? Pero iisipin mo, ano yung layunin ng Panginoon? Pangatlo, ano yung pangatlo? What's the third one? Selfless ambition endures the process. Lahat ng ambition may proseso yan. Bawat delay kasama, bawat struggle kasama, bawat difficulty kasama ng proseso. Para saan? Para sa mas malaking plano ng Panginoon sa ating buhay. Fourth, last na. Selfless ambition loves God and others. Ito yun eh. Ano ba yung tunay na sukatan ng ambisyon? Amen? Kasi ang ambisyon po, hindi siya kompleto if it only serves personal gain. Ambition is not complete if it only serves personal gain. Kung yung ambisyon po natin ay para lang sa sarili natin, wala pa rin po yung eternal value. Again, hindi po masamang mangarap mag-ambisyon. Amen? Pero kung para sa sarili mo lang, wala pa rin yung eternal value. Because through ambition, look at me church, yung tinatawag natin na selfless ambition always seeks to honor God and blesses others. Yun ang selfless ambition. Romans 12:10. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Yung verse na yan, nagtuturo sa atin yan na ang tunay na ambisyon hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba at para sa glory ng Diyos. Kapag selfless yung ambition po natin, iniisip natin, paano ko makakatulong sa iba? Amen? Iniisip natin, paano maipapakita yung pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng aking mga gawa? Amen? Even si Pablo, si Paul, again, hindi sariling comfort niya eh. Hindi sariling reputasyon niya eh. Ang ambisyon ni Pablo, palaganapin ang gospel. Ang ambisyon ni Pablo, palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid sa Diyos. Dahil selfless ang ambisyon niya, maraming tao ang na-inspire. Maraming tao ang nakilala sa Diyos. At yung kingdom ni Lord lumago. Si David, diba?
nung harapin niya si Goliath, hindi niya ginawa yun for personal glory. Hindi niya ginawa yun para maging sikat siya. Ginawa niya yun para protektahan yung mga tao ng Panginoon, to protect God's people. Because David understood, look at me church, true ambition serves a greater purpose. To defend, to love, to honor God sa bawat desisyon po natin. Kaya kahit bata ka pa, kahit wala ka pang experience, kahit uncertain ka sa sarili mo, God can still use your ambition to make a lasting impact. You say amen. You say amen. In short, nung tinatawag na po ako ng Panginoon for greater purpose, sabi ko sa Diyos, sabi ko, Lord, pag binigay ko ang buhay ko sa iyo, anong kapalit nun? Yun ang tanong ko sa Diyos. Pero sabi ng God, seek me first. Unahin mo ako, and all these things will be added unto you. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Paulit-ulit po yan. Sabi ko, God, parang hindi para sa akin ang pagkapastor. Sabi ko ganyan. Pero ang tanong po sa akin ni Lord, God impressed me, Nak, pag ibinigay ko sa iyo yung gusto mo, pag binigay ko sa iyo yung ambition mo, pag binigay ko sa iyo yung dream mo, pag binigay ko sa iyo yung gustong-gusto mo, are you sure? You're going to be happy? Yun ang tanong ng Panginoon. Sigurado ka ba na magiging masaya ka? Alam mo, sagot ko po, sabi ko, Lord, hindi ako sigurado magiging masaya ako. Kahit makuha ko lahat ng gusto ko, kung hindi ko naman magagawa yung kalooban mo, I'm not sure I'll be happy. Alam ginawa ko? Right there and then, sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. God, kung ito yung gusto mo, sige, lalakaran natin. And until today, blessing ni Lord, hindi ako pinagkukulang ng Panginoon. Kahit hindi po natupad ang pangarap ko na mapangasawa ko si Piolo Pascual. Joke lang. Kahit hindi mangyari yung gusto ko, I know and I'm secured in God. Amen? Bakit? Kasi ang tanong ganito are you pursuing selfish ambition or are you pursuing selfless ambition? Amen? Anong pinupurso natin sa buhay? Nabubuhay ba tayo para sa sarili na lang natin o nabubuhay tayo para sa Diyos? Amen? Inuubos ko ba yung lakas ko para lang marating ko yung rurok ng tagumpay? Pagdating doon, mag-isa lang ako? O inuubos ko yung lakas ko, yung buhay ko, para maparangalan ang aking Diyos na buhay? Anong ibig sabihin nito? Iniisip mo lang ba ang sarili mo? O iniisip mo rin yung plano ng Diyos, yung kapakanan ng iba? Amen? Say amen. Say amen. Say amen. Handa ka ba iwan yung comfort zone para sundin yung plano ng Panginoon sa iyo? Minsan gusto natin nandun tayo sa safety. Minsan gusto natin nandun tayo sa comfort zone lang talaga natin But selfless ambition requires sacrifice. Amen? Handa ka bang tiisin yung proseso para sa mas malaking purpose ni Lord? Kasi walang instant na ambition May trials yan, may testing yan, may pruning pa nga yan Pero bawat hakbang, prepare tayo ng Diyos para sa mas malaki at mas magandang plano niya. Say amen. Do you intend to love God and others through your ambition? Amen? Kasi ang tunay na selfless ambition, hindi lang para sa sarili yan. Yung ambition natin dapat nagbibigay ng lakas sa iba, naglilingkod sa kapwa, nagbibigay ng papuri sa Diyos.
Amen? And so today, we will declare, Lord, I choose selfless ambition. Panginoon, simula ngayon, mangangarap ako para sa iyo. Simula ngayon, Panginoon, isasama kita, Panginoong Diyos. Maniwala ka sa akin. Ilang beses ko nang gustong talikuran ng plano ng Panginoon sa buhay ko. Hindi man ako nagwagi eh. Prinoprostrate ng Diyos yung plano ko para mangyari yung plano niya. Bakit? Mas maganda yung plano niya. Kung may mga change of plans ka ngayon, may mga nagbabago sa plano mo ngayon, God intends to protect you. Para yun sa protection mo. Say amen. Kaya yung mga panahon na binabago ng Diyos ang plano niya, pinoprotektahan ka kasi ayaw kang mapahamak. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos eh. Hindi nangyayari yung gusto natin kasi He is protecting us. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Say amen? Say amen. Tatayo po tayo lahat. And we will all worship God. I want you all to raise your hands. And feel the presence of God in their midst. Oh, hallelujah.